overprice ang hinahanap mo, eng-eng ka rin eh. Yung ghost project na ang ituunan mo ng pansin, andun billion-billion, trillion pa nga. Yun ang pagtuunan ng pansin, hindi yung Dolomite dahil yung project andyan na, hindi ghost project. Ang talagang main problem natin ngayon, ang major problem natin ngayon ay ang ghost project. Kung talagang ikaw nagmamalasakit, sabi mo, malasakit lang, gusto namin malaman, baka overpriced. Eh yun nga, doubtful pa lang eh, baka nga eh. Bakit ka po-focus sa isang doubt? Sa isang alanganin ka, dito ka sa sigurado na may diskaya, may nagpapatunay, may gutesa, may nagpapatunay na talagang merong nagaganap na korupsyon. Ghost project, ghost employee, ghost lahat. Bakit hindi yun ang pagtuunan mo ng pansin kung talaga may malasakit ka? Eh, alatado naman eh, proyekto ng Pangulong Duterte, bubuksan mo. Eh, ayan na nga, may preba, may project. Wala. No more. Sino nagmaangal? Yung tinanggal. Yung tinanggal ni Pangulong Duterte. Di ba? Nasa urban ano yan yung si Redon na yan? O bakit tinanggal? Para maliwanagan ng lahat. Bakit niya pinipersonal ni ano ni Redon eh? Oy, Congressman Redon. For your information, kabago-bago mo palang halal sa urban ano ng Pangulo, sa isa ka sa gabinete, panay na ang travel mo. Eh, ang hawak mo, urban poor. Pag urban poor, ang iniibig sabihin ng poor, may hirap. Urban, mga kabahayan yun. Eh, bakit ka biyahe ng biyahe? Wala namang purpose para bumiyahe kay urban poor nga eh. Usaping pang mahirap. Hindi mo kailangan tumravel. Eh, bakit ka travel ng travel? Nabisto ka ng Pangulong Duterte, tinanggal ka. Gusto nilang imbestigahan ang Manila Bay dahil sinong proyekto yan? Kanino? Okay, Duterte, 1 point na kagad tayo doon 1 point. Duterte. Kaya gusto nilang imbestigahan yan. Dahil gusto nilang iugnay na ang pagbaha dyan sa Metro Manila, ay dahil sa Dolomite. But that is a big wrong. Wala o meron pang Dolomite, may baha na. Hindi nga lang malala. Ngayon, malala ang pagbaha, pero not because of Dolomite. Because of ghost project ng flood control. Okay? Wala silang proper study na ginawa para sa flood control project. Ginawang ghost project. Not because of Dolomite. Ang Dolomite ay malaki ang naitulong, especially sa turismo. Maraming mga foreigner na natin ngayon na madalas nang bumibisita dyan. Namamasyal, pinagmamasdan ang paglubog ng araw at ang pag-angat ng araw. Yan yung tinatawag na sunset. Diyan. Mag-ano ka dyan, alis stress. Lalo ngayon, parang Boracay na yan, ng Maynila, White Sand. Ang laki ng ikinaganda at igit sa lahat, bumango ang Manila Bay. Roas Boulevard dyan eh. Bumango ang Roas Boulevard, ang Manila Bay na yan. Bumango. Dati yan, puro basurahan. May mga tekla, kalat-kalat, mga hinahagis na may mga iskwa-kwa pa nga dyan na nakatiray. Yung gilid-gilid. May mga, ano lang dyan, tolda-tolda lang. May mga nakatira dyan ng araw. Pero nung administrasyon ni Pangulong Duterte, beautification niya yan. Pinaganda, pinabango, at ginawang high-class tourism spot. Hindi mo na kailangan pumunta ng Boracay. May Boracay na sa Maynila. Yan nga, White Sand. Sabi nila, artificial naman. Yes, okay, no problem. Even that is artificial, but that is safe. At ang pinaka-importante doon, ang battleground doon talaga is may project. Lumabas ang pondo, may ginawa. Okay? Ang pagdiskitahan nila, ang pagpilitan nilang sirain o imbestigahan, yung mga ghost project. Yan, may pinatunguhan yung pera eh. At nakabuti yan sa mga mamamayan. Tignan mo ngayon dyan, hindi lang tao ang naging masaya. Hindi lang tao. Sino yung mga naging masaya dyan, liban sa mga tao? Mga ibon. Mga isda. Isda.
ibon, isda. Pero number one ang isda dahil tirahan ng isda ang dagat. Nakikita mo, naglalaro na sila dyan, oh. Nung araw, di mo makikita yan, Brad. Parang aquarium na eh. Oo, parang malaking aquarium, di ba? Ay, nakakatuwa pasyalan yan. Tsaka nakakaalis ng stress. Kung may problema ka, pasyal ka dyan. Tanawin mo yung paglubog ng araw. Yung nawawala yung sunset. Yan. Eh kasi, may di umano, isang senador na nagsabi, simula daw nung ginawa niya yung Manila Bay na yun, hindi niya daw nakikita kung ano yung purpose at ano yung pakinabang. Ay, tanga. Sinong senador yun? Si Redon. Hindi. Mayroong isang senador na nagsabi. Eh, tanga yun. Paano mo nasasabing hindi mo alam ang purpose? Yung naging maganda lang, purpose na eh. Purpose na. Naging mabango ang kapaligiran, purpose na. Naging tourist spot, purpose na. Naging tourist spot na yan eh. Oh, yung napapasyalan ng mga tao, purpose na. Oh, Eh kasi sabi ni Redon, overpriced daw yan, 300 plus million. overpriced o hindi? Baka daw. Kaya di na daw sisiya sa atin, baka overpriced. Eh baka lang yun. Doubtful pa rin. Pangalawa, kung overpriced man yan, pagpalagay natin, overpriced, hindi mo pa rin dapat imbestigahan dahil wala namang questionable dyan. Kung may question ba ang mga mamayan? Hinanapan ba natin, asan yung pera niyan? Meron bang ganun? Meron bang diskaya dyan sa project na yan? Wala. Sino nagmaangal? Yung tinanggal. Yung tinanggal ni Pangulong Duterte. Di ba? Nasa urban ano yan yung si Redon na yan? O bakit tinanggal? Para maliwanagan ng lahat. Bakit niya pinipersonal ni Redon eh? Oy, Congressman Redon. For your information, kabago-bago mo palang halal sa urban ng Pangulo, isa ka sa gabinete, panay na ang travel mo. Ang hawak mo, urban poor. Pag urban poor, ang iniibig sabihin ng poor, may hirap. Urban, mga kabahayan yun. Bakit ka biyahe ng biyahe? Wala namang purpose para bumiyahe kay urban poor nga eh. Usaping pang mahirap. Hindi mo kailangan tumravel. Bakit ka travel ng travel? Nabisto ka ng Pangulong Duterte, tinanggal ka. Wala kang nagawa nung tinanggal ka dahil justified. Pero nung nawala naman ng Pangulong Duterte, binabanatan mo naman ngayon. Anong tawag dyan? Gantihan. Pero kahit gantihan mo, wala ka pa rin karapatan kasi nga meron namang project. At nandyan yung project. At kung sasabihin mo, kasi nagbaba dahil dyan sa Dolomite. No! Ako, laking Pilipinas ako. Hindi ako lumaking ng matagal o sa ibang bansa. Hindi ko alam ang nangyayari sa Pilipinas. Alam ko na dati, yung Manila Bay ay dating basurahan, taian ng mga squatter resident, ng mga tao, ng mga nakatira dyan. At yan ay dating marumi, mabaho. Dahil nga, binigyang pansin ng Pangulong Duterte, pinalinis yan. At ginawa niya ng isang magandang proyekto, yung Dolomite Beach, na ngayon ay pinapasyalan ng mga foreigner at pinapasyalan din ng mga mamayang Pilipino. Yun na kagad ay purpose na. No more question lang about that. So, yun pala ang naging istorya ni Redon para sa kaalaman ng lahat. Oo, para sa kaalaman ng lahat, si Redon tinanggal ni Pangulong Duterte. Kaya ngayon, nung wala na si Pangulong Duterte, pinipersonal niya naman, binubuksan niya yung project ng Pangulong Duterte, inuugnay niya sa baha, yung Dolomite Beach, na hindi naman talaga Dolomite Beach ang cause of flood. Hindi. Ghost project. Sabi kasi nila, lalo na si Redon, hindi naman daw ito talking about Duterte. Gusto lang daw nila mapunta o malaman kung yung overprice. Kung overprice ang hinahanap mo, eng-eng ka rin eh. Yung ghost project na ang ituunan mo ng pansin, andun billion, trillion pa nga. Yun ang pagtuunan ng pansin, hindi yung Dolomite dahil yung project andyan na, hindi ghost project. Ang talagang main problem natin ngayon, ang major problem natin ngayon ay ang ghost project.
Kung talaga ikaw nagmamalasakit, sabi mo, malasakit lang, gusto namin malaman, baka overpriced. Eh yun nga, doubtful pa lang baka nga Bakit ka po-focus sa isang doubt? Sa isang alanganin ka, dito ka sa sigurado na may diskaya, may nagpapatunay, may gutesa, may nagpapatunay na talagang merong nagaganap na korupsyon. Ghost project, ghost employee, ghost lahat. Bakit hindi yun ang pagtuunan mo ng pansin kung talaga may malasakit ka? Halatado naman proyekto ng Pangulong Duterte, bubuksan mo. Ayan na nga, may preba, may project. No more question sa isang project o isang pondo na may proyekto. No more question. Questionin mo yung ghost project. Kasi may pondo pero wala namang proyekto. Yun ang questionable. Ang tanga mo naman, para kang hindi congressman. Bobo. So sa tingin mo kaya makakakuha sila ng simpatya dito sa taong bayan? Sino doon yung sinasabihan kong bobo Oo naman. Sa tingin mo kaya makakakuha sila ng simpatya sa taong bayan? Wala! Sa mga matinong mamamayan, wala silang makukuha. Pero sa mga bopol, yung mga nasa kabila na nakikinabang, maaaring hinahangaan nila na imbestigahan yan. Kasi ganun yun Hindi naman natin pwedeng sila. Karapatan din nila yun. Kaya lang ang karapatan nila, pera. Binayaran niya mga yan. Kaya kahit na kasinungalingan, gagawin nila. Parang media lang yan nabayaran Parang mga vlogger lang nabayaran yan Alam ang mga vlogger na binabayaran, sa palagay mo magsasabi ng katotohanan? Hindi binayaran ni BBM yan. Ba't ko babayaran yan? Puta, sinasabi mo, kabutihan ng Duterte. Magsinungaling ka, sirain mo Duterte, babayaran kita. Di ba may video na nga si Secretary Claire? Bro, sabi niya noon, build more. Anong update? Wala nga Walang build. Budol. Meron naman BBB. Budol. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, may pandemya pa noon, di ba? May mga bagyo din. Meron. Pero anong pagkakaiba noon at ngayon? Sa pagtugon. Malaki ang pagkakaiba. Kasi nung panahon nun, ang pinakamalala yung pandemic Pandemic. Kasi nakaranas tayo ng lockdown. Biruin mo, hindi ka makakalabas ng bahay. Lockdown, makakalabas ka ng bahay, pero may checkpoint kagad sa labas. Meron kang kailangan pass na anong dahilan mo, bakit ka lalabas, ganito. Maraming question. Hindi ka basta-basta makakalabas ng pangkaraniwang katulad ng Malaya. Ibig sabihin, napakalala ng pandemic. Pero nakasurvive tayo. Hindi tayo nakakalabas ng grocery, hindi tayo dahil ina-avoid nga. Dahil baka mag-transmit yung mga COVID daw, puno. Di ba? Pero nasurvive natin. Bakit? Sa financial assistance, talagang natatanggap natin. Ilang beses yun? 8K. Actually bro, ang napansin ko noon, takot din ang mga barangay official. Natural. Takot sila dahil mayroong talagang competent leader. Merong kamay na bakal. Na kapag sinabi ni Pangulong Duterte, ibigay nyo ang ayuda. Pag nagreklamo ka, 888. Tanggal yun. Tama na. 888 mo yung kagad, rekta, 888. Hello, Office of the President. Anong mga ipaglilingkod, kabayan? Ay, ako po biktima ng hindi nakatanggap ng ayuda. Anong pangalan? Anong barangay? Todas. Andun na kagad yan. Si Kagawad, tanggal. Bakit? Nagreklamo sa 888. Hindi ka matatakot? Kaya nga ako, first time ko din na nung time na yun di ba? Bata pa ako noon mga siguro around 18 yata ako, 19 years old yata ako that time 2019 ganun. Nakatanggap ako noon 16K. Totoo yan. Yun ang first time ko na yun ang pinakamalaking pera na nahawakan ko na first time talaga. Kasi lamsam yun Kumbaga, hindi ka nakakuha ng una. Doble sa pangalawa. Nilalamsam yun. Hindi pwedeng hindi ibigay. Hindi pwedeng Duterte. Ibigay. Yun nga yung kaibahan, di ba? Nalagpasan na yun. Pwede ng kaliwali. Kaliwali sa Arabic yan ibig sabihin ng kaliwali, hayaan mo na. Pabayaan mo, kaliwali yun. Napag Saudi tuloy ako. Na yun, pabayaan na yun. Kupit na yun. Pero di ba hindi? Magtataka ka. 16 ma'am. Di ba hindi ka nakatanggap nung nakaraan? Opo ma'am. Ayan, dalawa na. Ay salamat ma'am. Kasi nakaranas din yung kumpare ko, ganyan Nagtanong sa akin,
Pare, bakit ako 16 nakuha ko? Nakatanggap ka ba nung first tranche? Hindi. Ayun na yun. Hindi ba sinabi sa'yo? Hindi na ipaliwanag eh. Basta inabot sa akin eh. 16. Patingin ng papel mo nga, tinignan ko. First tranche, not received, nakalagay. Mm. Tapos, second tranche, receive. Tapos, yung not received, binigyan ng open parenthesis, close parenthesis, receive already. Dinoble ka pre, ayan o. Nakalagay not receive yung report mo nung una. Pero tignan mo dito, nilagay nila, receive already. Ibig sabihin, tinanggap, idinagdag. Ganun ba yun pre? Oo pre. Swerte mo, 16K. Umiinom pa ako nung pinainom ako. Dahil nagkaroon siya ng idea. Ganun pala yun. May mga lugar sa part ng lugar namin na yung iilan ay hindi nakatanggap ng, lalong-lalo na yung nagbagyo sa lugar namin. Yung iba doon hindi nakatanggap eh. Kasi nga, parang pinipili lang ng mga barangay official. Ano yung sa tingin mo, nung panahon ni Digong at saka sa panahon ngayon, bakit kaya yung ibang barangay official ay ganito yung action nila? Ano yung tingin mo? Eh kasi nga, kaya ganun, open ang nakawan, di ba? Mm. O, ganun na lang din yun. Kumbaga, pinipili nila, unang-una dyan, kapag meron halimbawa, yung lumalapit kalaban, Mm. or kagalit, talagang pe-personally nila. Kakatwiran nila, ay, hindi na natin bibigyan to kasi anak, ano to nanay ni ganito to Mm. kapatid ni ganito to huwag natin bigyan. Kaya nilang gawin ngayon kasi bakit? Hindi naman competent ang leader kasi natin. Walang kamay na bakal at wala rin order na matindi. Yes. Kaya kahit gawin nila yung abuse sa inyo, yung pang-aabuso, kaya nilang gawin. Malakas ang loob nila. Wala kang pwedeng pagsumbungan. Wala! Ay, magsumbong ka, pwede naman. Karapatan mo yun Magsumbong ka, pero hindi ka intindi. Yes. Yun. May karapatan ka. Sumbong mo. Ang tanong, a-action ba? Hindi a-action yun. Pero kung panahon ni Duterte yan, hindi mangyayari yan. Huwag natin kasi sasampalin tayo ni Duterte. Bigay natin. Tsaka, may respeto sila talaga noon. Nire-respeto nila ang Pangulong Duterte. Kaya nga nung umuwi ako sa amin, ang dami nagreklamo eh. Kaso sabi ko nga, bakit? sa amin, sa lugar namin. Reklamo yun? Yun nga, yung iba kasi, kumbaga, may mga sira ang bahay, pero hindi sila nakatanggap. Yung iba yung mga yayaman, na lapit sa kaldero, yung pa ang mga nakatanggap. Actually, may karapatan naman sila magreklamo. Kuha na nila ng picture, yung bahay nilang nawasak. Kasi ang ebidensya mo, meron kang ipipresent na talaga nawasak yung bahay mo. Mm. Ireklamo mo sa HDA, Housing Development, Meron yang Ang iba kasi, siyempre, iniisip din nila na matrabaho, alam naman natin, ang lumapit sa ahinsya, lalo-lalo na pag walang... Lalo na probinsya yun. Walang... Siyempre, through channel, dadaan mo na doon. Pero panahon ni Digong talagang ang smooth. Lahat Sila nakatanggap ng yung tinatawag na pera na pinamot. yung sa calamity fund. Mm. Kasi nga, ang panahon ni Duterte talaga, once na in-order ni Duterte na kailangan maibigay sa mga biktima yan, ibinibigay talaga. May respeto nga kasi. Tsaka wala ngayon, dapat magre-reklamo. Ngayon may naririnig ka bang gano'n na pronouncement ang wala, natin, na, yung mga nasa lanta dyan, kailangan ibigay nyo meron ka narinig sa public television, wala, di ba? Kahit sa social media, wala ka namang maririnig na gano'n na meron siyang order or pronouncement na kailangan ang biktima ibigay ang kanilang dapat na tulong financially. Wala ka namang makikita. Kaya yung mga yan, siyempre, lalo nga tulad ng sabi mo, kapag merong mga hindi nila gusto ng pamilya or hindi nila kagalit nila, hindi nila kasundo, ipi-personally nila. At kaya nilang gawin. Kasi nga, tulad na nga sabi ko kanina, kahit magsumbong ka, ang tanong, a-action ba? Diba? Hindi rin. Kaya, wala. Mababaliwala. Kaya matindi talaga si Digong. Ano? Kaya, laki ng impact ni Digong. talaga. Kaya nga sabi ko nga sa'yo, katulad ng ibalik ko yung tanong mo kanina, bakit ko ipinagtatanggol si Duterte? Natural ipagtatanggol ko kasi siya may kabutihang ginawa at pagmamalasakit sa bansa natin. May pagmamahal. Kaya dapat ko ipagtanggol. Kasi kung hindi ko siya ipagtatanggol, di parang inayunan ko yung mali. Ayaw ko nga mga, kumbaga gising ako Hindi ganyan dapat ginagawa sa dating Pangulo. Maganda ginawa niyan. Mabait yan. Bakit hindi niya deserve na makulong? Lalo pa, sa ibang bansa pa ikinulong. O tignan mo nung Todos Los Santos. Ang lungkot ng buhay ni Pangulong Duterte. Kasi hindi siya nakapunta sa mga mahal niya sa buhay na ng mayapa.
Samantalang ang Pangulong BBM nakapunta doon sa ipinalibing, sa libingan ng mga bayani. Proud na proud siya. Naisip niya pa kaya si Duterte? Wala naman na siyang ganun. Sabagay. Bro kasi kung may ganun siya, hindi niya papahintulutan na mapunta sa dahig. Hindi niya. Kasi siya talaga ang pinaka Yes. decision making yan dapat. Okay. Ito, pang last na to. Senador Amy Marcos, bakit ay parang nananahimik ngayon? Yan ang isa. Kahit ako, yung tanong mo kapatid, tanong ko rin. Nasaan ngayon si Senator Amy Marcos? Sana naman bilang isang public servant, andyan pa rin siya. Pero bakit parang tila nawala? Hindi natin makita. Diba? Hindi naman siya kinikriticize siya, no? Nagtatanong lang din tayo kung nasaan na nga ba yung presence ni Senator Amy Marcos. Kasi kung ang Pangulong BBM nagkakaroon ng negligence o nagkakaroon ng kapabayaan sa kanyang governmental management system, saluhin na lang sana ni Senator Amy, di ba? Takpan ba? Pagtakpan. O, ang OBP nandun na sa Cebu. Lipad ka rin. Doon, dali mo yung mga ng Office of the President. Ayaw mo, tamad ka, ako na. Kawawa ang mga kababayan natin. Empathy. Diba? Empathy. Yun nga naghahanap din ako, hindi ko nakita. Ewan ko kung baka meron, hindi lang na social media o hindi lang na media. Pero kung meron man, salamat, Senator Amy Marcos. Pero kung wala, yun po ay katanungan namin. Magtatanong po kami, bakit tila nawala po kayo sa limelight? Kasi, dapat ngayon ka nagpapakita kasi ang daming kapabayaan ng kapatid mo. Di ba? Kung talagang ikaw naman ay real public servant, you don't care about the politics, you care the people. Di ba? Kasi sa public servant ka nga Huwag mo nang isipin mo na yung senador ka, politika ka, huwag mo nang isipin. Isipin mo yung mga biktima na binaha, namatay. Tulungan natin. Tayo nga, bro, kung meron lang tayong kakayahan. Ayo. Baka nandun tayo ngayon. Wala, mahirap tayo. Ito lang tayo. Ito na lang may tutulong natin, itong mga vlog natin para marinig nila. Yes. Madagdagan naman yung kaisipan. Tama yung sinasabi ni Manong. Meron na ako nakita, na-offend pa ako dahil Tatang talaga Huwag ganda yung sinasabi ni Tatang. Dapat resign ang Marcos. O tignan mo, meron gano'n ako. Nabasa ko sa akin, okay na rin. Tatang naman na talaga tayo. Pero hindi pa ako senior, ha? Hindi pa ako senior. Junior pa lang. Ang importante sa atin ay gumagawa tayo ng tama at hindi tayo umaayon sa mali. Tama. So, mag-a-advance tayo ng konti. Patungkol, 'di ba sinabi mo dati, hindi madadala si dating Pangulong Duterte sa dahig kung siya'y pumunta sa Villamor Air Base. Yes. Kung ibabalik natin, yan, binalik mo yung ano na yan, yung... Di kasi possible kasi na mangyari ulit ito kay Senador Bato kung lalabagin nila yung ating batas. Tama ka dyan. Dapat talaga, yung mga matatalino natin na makataong mga politiko, mga senador, congressman, dapat tutulan nila yan. Huwag muna politika ang pag-usapan. Ilagay muna natin sa humanitarian reason and constitutional rights ng mga Pilipino. Huwag muna pagsabihin, senator kasi ganito. Wala muna sa ganun. At wala din muna sa politika. Ang paghuhuli kay Senator Ronald Bato de la Rosa is against constitutional rights. Labag sa constitutional na karapatan ng batas ng Pilipinas na hulihin ang ating Senador Ronald Bato de la Rosa. Kasi, unang-una, sa ICC law, meron diyang requirement na kailangan bago tanggapin ng ICC yan, dapat meron nakasampang kaso sa local court. Meron ba? Wala. Kay Presidente Duterte, ganun din, wala rin na local court na case. Kaya labag sa batas. Etong kay Ronald Bato de la Rosa na mayroong sinasabing ICC warrant of arrest, labag din sa batas. Ngayon, kung ang mga senador na matatalino natin at makataon natin, na makabayan natin ang mga senador, na nakakaintindi ng batas, na alam naman nila na ito'y labag sa batas, pwede sila magkaisa. Halimbawa, inuhuli na si Ronald Bato, si Senator, inuhuli na sa bahay nila dahil malamang hindi na muna papasok ng trabaho, hindi ko alam. Possible. Possible na mananahimik sa pamamahaya kung saan, hindi na natin alam yun. At inuhuli.
Kasi hindi pwedeng hindi maso-social media yan. Malabo. Social media tayo ngayon. Oo, tsaka hindi. Mismo si Senator Ronald Bato de la Rosa, meron niya nakaabang na talaga mga vlogger niya. Dahil babantayan niya na sarili niya eh. Magiging Tama. aware yan eh. Sa totoo lang, magiging Possible. aware yan. Pwede yan. Baka anak niya mismo, nak, mag-vlog ka ha, just in case dumating ang mga Interpol ha, i-vlog mo ako kasi yung mga supporter ko sigurado dadagsain tayo dito. At yung mga kasama kong panyeros, mga kamilitar ko, mga mista ko, sigurado Sigurado yan. kahit retired dyan, magbababaan. Isang text ko lang dyan, takin na, against constitutional right ito. Papayag ba kayo na ako idalin nila? No, mista, pupuntahan ka namin. Gulo yan. Alam ba nila na gulo ginagawa nila? Kaya, dapat, tulad ng ibalik natin doon kay Senator Amy, dapat si Senator Amy, mag-isip na rin. Hindi ko papayagan kay Senator Ronald Bato de la Rosa yan. Kaalyansa ni Pangulong Duterte yan. Mahal nila best friend Sara Duterte yan. Diba? Kakano yan, magkakasama yan, kapamilya yan. Ang mahal ni Pangulong Duterte, mahal din ni BP Sara Duterte. Kaya kung mahal mo si Sara Duterte bilang kaibigan mo na pinagmamalaki mo sa social media, kaibigan kasi kami. Okay, pakita mo. Pagka ina-arrest mo si Senator Bato de la Rosa, mauna ka. Pangulong Duterte, hindi ko makain na ipagtanggol noon. Eto ako ngayon. Haharap ako sa kaalyado mo, hindi ko paibigay ito. Kukunin nyo? Labag sa batas. Senador ako ng Pilipinas. Halal ako ng mamamayang Pilipino. You have no right to arrest this senator voted by how many million Filipino people? That is against constitutional rights ng taong ito. Kaya, dapat, this time, maging aware si Ma'am Senator Amy Marcos. Makabawi naman sana, di ba? Kung talagang against siya doon sa ginawa kay dating Pangulong Duterte. Kung against ka, patutunayan mo ngayon na hindi mo papahintulutan. Kasi wala pa eh. Oo, tsaka hindi siya nakabawi doon eh. Di ba? Nadala. Pero nagpahiring siya. Hindi mo na kailangang magpahiring. Eto, walang hiring-hiring. Huwag niyong ibigay. Ba't niyo Tsaka yung mga report niya, wala naman nangyari. Wala. Naging ombudsman pa nga eh. Naging ombudsman pa nga si Remulla. Tama ka dun. Kaya, wala tayong ano dyan. Basta sa akin. Dismiss na rin yung mga kaso. Kaya para sa akin, wala yan. Yung kay Bato na yan. Pag hindi sila nagkaisa dyan, katulad yan, si Senator Marcoleta, matapang yan. Alam niya ang batas. Napakaalam niya ang batas. Punta rin siya. Senator Bongo, punta rin siya. Lahat sila kapit-bisig. Senator Robin Padilla, kapit-bisig. Hindi natin bibigay, harang tayo. Ayan, sige, huliin nyo, kunin nyo. Kapit-bisig ang mga senador. Magkaisa tayo. Pilipino to. Meron tayong local court. May kaso pulis nga ng Pilipinas ang gagamitin ulit eh. Kaya nga pulis eh. Senador, ano ba mataas? Pulis o senador? Senador. Senador ako eh. Susunod ka lang. Pangalawa, against nga sa batas eh, kahit pulis ka, kung against unlawful order, ba't ka susunod? Kaya lang sumunod dahil pera. May pangako, may promotion or what? Bakit mo gagawin yun? Manguhuli ka dahil sa promotion? Senator ako. Gusto mong i-demote pa kita? Sino ka? Anong pangalan mo, ha? Si Colonel, ano ka pala? Yung Colonel mo na yan, gagawin kitang major. Bukan mo, kunin mo. Batas sa batas tayo. Hindi naman batas ng ICC ang Pilipinas. Bakit ICC ang magwawarrant of arrest? Common sense naman. Bobo naman nila. Yan na bro, last na. Ano ang last natin? Ano mo na lang kay BP? Kay BP, anong mensahe? Mensahe ko kay Ma'am BP Sara Duterte. Magpakatatag lang po kayo, Ma'am BP Sara Duterte. Kasi nasa panig nyo po ang mamamayang Pilipino. Nasa inyo po ang simpatya at suporta ng mga mamamayang Pilipino. Dahil kayo po ang inaasahan namin next President of the Philippines as per Constitution. Kayo po ang nakikita at inaasahan namin na magbabangon ng lugmok ng bansang Pilipinas. At sana naman ay
magising na sa katotohanan ang ating Pangulong BBM na para maiwasan na ang mga kaguluhan, ang mga investigasyon, sana naman ay step down. At ang dapat na pumalit ay ang pangalawang Pangulong VP Sara Duterte. Sana magkaisa na lang para sa kapayapaan at kaunlaran ng bansang Pilipinas. Sana ay step down Pangulong BBM. Bato. Kay Senator Ronald Bato de la Rosa, ang masasabi ko, kasama niyo po kami na lalaban sa inyong karapatan. Yan pong ginagawang harassment or ng ICC, pag-interfere sa ating local court ay malaking insulto po sa ating sa ating korte, sa local court natin. Hindi naman po dapat talagang magkaroon ng warrant of arrest ang ICC na wala naman kayong kasalanan sa Netherlands. Bakit kailangan ICC ang magkakaso sa inyo at magkakaroon ng warrant of arrest? Hindi naman kayo na-convict sa isang kasalanan para ma-issuean kayo ng warrant of arrest. At yung bagay na yan, alam ko naman na alam yan, Senator Ronald Bato de la Rosa. Kaya alam ko rin na ipaglalaban nyo ang inyong karapatan na hindi isuko ang inyong kalayaan sa ICC na yan. Dahil yan nga po ay isang maliwanag na labag sa batas. At makakaasa kayo, Senator Ronald Bato de la Rosa, na ang suporta namin at pagkakaisa ng mga mamamayang Pilipino na nagtiwala at bumoto sa iyo ay magsasama-samang muli kapag yung mga Interpol na yan, yung mga kapulisan natin ay arestuhin ka. Hindi po kami papayag yan. Bilang isang mamamayang Pilipino at malayang Pilipino at malayang bansa na may sariling sovereignty at merong sariling batas na dapat umiiral sa ating lipunan. Di po kami papayag na kayo'y arestuhin sa pamamagitan ng warrant of arrest ng ICC. That is a big insult to our local court. At magtiwala po kayo sa Panginoon Diyos na hindi po mangyayari sa inyo ang nangyari kay dating Pangulong Duterte. At kami po ay mananalangin din na ang nagaganap na pangaharas sa inyo ay hindi paintulutan ng ating Panginoon. Magkakaisa po tayo dyan at magkakaisa ang mga mayang Pilipino upang ipagtanggol ang inyong karapatan. Kayo po ay nalal ng mga mamayang Pilipino at pinagkatiwalaan na maging senador ng bansang Pilipinas. Hindi po kayo dapat makulong doon sa ICC. At kung meron man kaso, dapat dito sa Pilipinas, hindi sa ibang bansa. Maraming salamat. Senator Bato de la Rosa. Okay. Ronald Bato de la Rosa.